Okay, so ang gagawin natin ngayon ay ititest na natin yung model na ni-training natin mula dito sa ating Google Colab. So, kakatapos lang ng training, so tinest na rin natin to sa mga iba't ibang object and na-download na rin natin siya, yung file na to. So, after ng download, nilagay ko siya dito sa ating folder at nilagay natin siya dito. So, ito yun yung model na yan, yung custom model TF Lite. So, dito may kita natin na nandito yung kanyang folder. Nandito yung mga labels natin. Ito yung mga ginamit nating label. So, meron tayong 6 na label. And, nandito yung ating pinaka-trained model. Itong detect.tf-lite. Okay, so sa ngayon, ang gagamitin natin na images for testing is etong 6. So, etong picture na to. Itong picture na to. Picture na to. This picture, at ang picture na to. So, silang 6 yung gagamitin natin. So, meron tayong dalawang Python file dito. Itong isang OpenCV, ito yung magdi-display ng images kapag nag-run yung program. At ito naman yung nagpapakita lang ng text file tsaka ng kanyang results. So, ang gagamitin natin ay itong nasa taas. Okay, so open natin yung CMD dito sa ating folder. So, nandito na tayo sa folder na to. And, check natin kung ano yung mga meron tayong Conda environment. So, type lang natin Conda and list. Ayan. So, meron tayo dito yung ating base. Meron din tayo dito yung ating machine learning. So, ito yung ginawa ko. Nandito na rin lahat ng mga libraries na kailangan para sa pag-test. So, etong mga to, in-install ko na rin yun dun sa environment na machine learning, virtual environment. So, copy lang natin yan at i-activate natin. So, yan, activated na po. So, clear lang natin yung screen. So, activated na yung ating machine learning. Kailangan natin yung Python 3.9. So, check natin yung ating Python kung ano yung version natin. Ayan, so meron tayong 3.9. So, okay ito. So, since meron tayong 3.9, start na tayo paganahin itong image detection OpenCV. So, i-copy lang natin para hindi na tayo mag-type. So, type lang natin Python space yung Python file na kailangan natin, .py space yung mga arguments natin, yung model directory, model dir, directory. Since nasa code natin na meron tayong model dir. So, ang sabi doon, nahanapin daw kung saan nakalagay yung model. At nakalagay yung model natin dito sa custom model Lite. So, type lang natin equals custom underscore model underscore Lite and space another argument. So, ngayon yung mga pictures naman. So, ang ating argument para sa ating directory ng image is yung image dir. So, kung isang image lang yung gagamitin natin. Pero since 6 na image yun, marami sila. So, yung folder mismo yung ano natin. So, nakalagay siya sa folder na images. Okay. So, yan. So, enter na natin para gumana. So, etong mga images na yon, ito yung ating pagaganahin. Ito yung ating i-detect ng mga images. So, ayan. Nag-start na yung program. Ayan. So, nag-open na yung ating OpenCV. So, compare lang natin. So, ayan. Na-detect niya 99% Barasowain Church. So, next natin yan. Click lang natin yung arrow key na right. Yung Daraga Church. Check natin. So, ito yung ating Daraga Church. So,
Good, na-detect niya. So, yung next. Ayan, Manawag Church. Check natin yan. Ayan, so yan yung Manawag Church. Ayan, Manila Cathedral. So, check natin yan. Ayan, yan po yung Manila Cathedral. And Paway Church. Yan, so yan yung Paway Church natin. And lastly, yung ating Quiapo Church. Ayan. So basically, matataas yung scoring natin. Since itong mga images na to, ito rin kasi yung ginamit natin na pang train at test dun sa ating folder na images. So siguro kung gagamit tayo ng ibang images, baka sakaling mag-iba. So ngayon, ang gagawin natin is gagamit tayo ng ibang images. So single image, magda-download tayo mula sa Google mismo para matest natin kung hanggang saan yung accuracy ng ating model. So download tayo. Let's say, check muna natin yung mga label map para makita natin kung ano yung mga i-download natin. So Daraga, Manawag. So try natin yung sa Quiapo Church muna. Try natin maghanap sa Google ng Quiapo Church. Yan. So, try natin tong may tao. Okay. So, detect natin to. Tignan natin kung madidetect siya ng ating model. So, copy natin yan. At, actually, save natin. Save image. Yan. Lagay natin sa ating folder. At, lagay natin dito. Lagay na lang tayo ng downloaded images. So, try natin yan. Diyan. So, yan na natin. Quiapo Church. Save. Okay, so, try pa tayo ng isa. Let's try Paway Church. Try natin yan. Okay, so let's try this image. Download natin yan. So let's save this image. Ayan, try natin Paway. Paway Church. So sa ngayon, yan dalawa muna yung gagamitin natin para hindi tayo magtagal sa ating recording. Yan. Okay. Ngayon, irarun ulit natin yung program. Pero, yung ating image directory is hindi na dyan sa images. So, doon na tayo sa downloaded images. So, check lang muna natin kung tama ba. And downloaded images. So, meron tayong dalawa. Ito yung Paway, ito yung sa Quiapo. Okay, so run na natin to. Yan. So i-check natin kung talagang tutugma yung Quiapo at Paway. Yan, so yung Paway is very good, 99% nakuha siya sa Paway Church. Ayan. And check natin yung ating Quiapo. Ayun, na-detect yung ating Quiapo. So, basically, okay yung ating model na ginamit. Ayan, so okay, kahit may tao-tao siya, na-detect pa rin natin yung mismong simbahan. So ngayon, ano na lang natin yung ating mga configurations na ginamit sa ating training. So before tayo sa step 21, meron tayong mga configurations. So ang ating configurations, lalo na dun sa may number of steps is 5,000. Tapos batch size natin is 16. Okay? So yun yung ating ginamit. And
Sa ngayon, gumamit muna tayo ng SSD MobileNet version 2. Ayan. So, ginamit natin tong mga model na to. So, sa ngayon lang yan. And ano pa? Gumamit din tayo ng okay. So, ilang images ang meron tayo? Oh, nawala yung images natin dito. Anyway, meron tayong 803 na images. So, ano ko lang, na-X ko lang yung part na yon. Pero meron tayong 803 na images na ginamit. So, makikita naman natin yan dito sa ating images. Ito naman yung images natin. Ito yung in-upload ko dun sa may GitHub. So, kung i-check natin yan, ito yung mga XML file. Palitan lang natin yung kanyang view. Gawin lang natin details. Ayan. So, kung mapapansin, so XML file tsaka yung mga pictures nasa baba. So, kung siselect natin to lahat, meron tayong 1,606. Ngayon, kalahati kasi dyan is yung ating images. So, kung yung 1,606 divided by 2, meron tayong 803 na images at 803 na XML file. So, yun lang ang ating configurations dito. So far, mataas po ang ating scoring sa ating image. So, hindi pa natin siya na-map, yung mean, average, precision, hindi pa natin nagagawa yun. Pero so far, inaasahan natin na mataas yung ating magiging accuracy dun sa ating mean, average, precision kapag ginawa na natin. Okay? So, yun lang at thank you.